Sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo. Mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. RH Break Time. Isang maulan pa rin na araw ho ng Huwebes. Narito na sila kay Mayor Deo Macalma para po sa programang Break Time. Pinapakalma yata ang panahon kasi masyado na matagal na basang-basa ang ating kapaligiran. Dire-diretso ha? Walang puknat. Correct. Sinalubong tayo ng Burman sa kala ko, Christmas carols ang sasalubong sa atin. Bagyo. Lakay Mayor, okay ka lang ba? RSTV, sit nyo muna yun. I-focus nyo mo. Yan. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Nilalamig na Ish cold. But if it's raining in Manila, hindi kita maririnig. So I'll be waiting. Maraming salamat Lakay Ray. Maulang hapon na Pilipinas. Talagang ayaw tayong tantanan ng ulan. Wala na yung bagyo. Magandang hapon, ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpus. At narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Huwebes. Ngayon ay 5 ng buwan ng Setyembre. Sa ating mga headlines, dismiss Mayor Alice Go balik Pilipinas na ngayong gabi. Matapos arestuhan sa Indonesia, sinundo ni DILG Secretary Benhar Abalos at PNP Chief General Marbil. Alice Guo diretso sa Philippine National Police Headquarters sa Camp Crame paglapag sa Villamor Air Base. Hagupit naman ang bagyong Enteng at habagat, 13 ang patay. Habang 15 ang nawawala ayon sa NDRRMC. Marikina River bantay sarado sa pagtaas ng water level nito, nasa unang alarma. Inflation rate bumagal dahil sa mabagal din na taas presyo ng pagkain at transportasyon. 40,000 manggagawa ng Pogo mawawalan ng trabaho. Tutulungan naman ng DOLE ayon yan kay Secretary Laguesma. Malatrang kaso masakit tumaas. Naitala sa mahigit na 9,000 nitong buwan na Agosto ayon sa Department of Health. Hirit na motion to quash ni dating Secretary Harry Roque ibinasura ng Quadcom ng Kamara. Samantala, 2 katao arestado naman sa kaguluhan sa multinational village sa Parañaque. Persa ang pagpasok ng mga pulis sa Pinalagan. 30 opisyal ng North Korea ipinapatay umano ni North President Kim Jong-un dahil sa kapabayaan sa pagbaha. Wow. Lupit. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? At sa detalye ng ating mga balita, nakatakda na nga bumalik sa Pilipinas sa mamayang gabi si dismissa Bamban na Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa Philippine National Police, lalapag sa Villamor Air Base sa Pasay. Si Guo mamayang pasado alas 6 ng gabi sakay ang chartered flight na RP C6188 kasama si DILG Secretary Benhar Abalos at PNP Chief General Romel Marbil. O narito dumating sa Indonesia sina Abalos at Marbil kagabi sa kanyang private jet. Ayon sa PNP, kasama rin sa dumating sa Sukarno Hatta Airport
Sa Jakarta ang Indonesian Police Attaché to the Philippines. Samantala, nasa Jakarta, Indonesia, sina Interior Secretary Benhur Abalos at Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil para sunduin si Alice Guo. Lumapag sa Sukarno-Hatta International Airport sina Abalos at Marbil alas 2:30 kaninang madaling araw. Pero bukod sa DILG at PNP ay nagtungo rin sa nasabing bansa ang Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation. Unang ibinida ng PNP na nahuli ng Indonesian Police ang si Bamban Tarlac Mayor sa tulong ng Memorandum of Understanding na nilagdaan ng dalawang puwersa noong 2017. Nananatili namang tikom ang bibig ng PNP kung paano aaregluhin ng pamahalaan ng Pilipinas ang sinasabing palit-ulo na hirit ng Indonesian authorities para sa Australian drug kingpin na si Gregory Johan Haas. It's been raining in Manila. Ididiretso sa Campo Crame sa Quezon City. Si dismiss sa Bamban na Tarlac Mayor Alice Guo mamayang gabi. Bago na ito i-turn over bukas sa Senate Sergeant at Arms. Sa press briefing sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fardo na kailangan munang sumailalim si Guo sa physical at medical examination sa PNP General Hospital batay sa utos ni DILG Secretary Abalos. Matatandang ang PNP ang natasang umaresto kay Guo sa bisa ng arrest order na inilabas ng Senado kaugnay. Batan hangiti dun sa mga pictures si Actually, Alice, Lakay, sabihin ko, lahat ata ng kanyang pictures nakangiti. Ayan. parang happy. Dekaugnay sa pagdinig naman sa Senado tungkol sa issue ng illegal pogo sa Bamban na Tarlac. Samantala sa ibang balita, mahigit 1.6 na milyong katao na ang naapektuhan ng bagyong Enteng at Habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council, nasa kabuuang 1,610,372 individual o 410,371 families ang apektado ng sama ng panahon sa Ilocos Region, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Cordillera at Metro Manila. Pinakamaraming naitalang nasalanta sa Bicol kung saan nasa 1,72,422 ang naapektuhang residente. Sa tala ng NDRRMC, nasa 13 ang nasawi habang 15 ang nawawala at 11 ang sugatan dahil sa bagyo at habagat. It's been raining in Manila. Samantala, 13 ang naitalang namatay at 15 naman ang nawawala epekto ng bagyong Enteng at Habagat. Batay sa datos mula sa NDRRMC, 11 ang nasugatan habang sa kasagsagan ng mga pag-ulan, baha at nangyaring mga landslide. Mahigit naman sa 300 lugar ang nalubog sa baha dulot ng mga pag-ulan, habang 11 ang naitalang mga landslide at pagkasira din ng mga infrastruktura. Mahigit na 100 ang manasirang bahay dulot ng bagyo at tinayang nasa 63 milyon na pesos ang halaga ng mga pinsalang istruktura at mga ari-arian. Tinatay naman na 1.2 milyon pesos ang pinsala sa agrikultura bunsod ng bagyong Enteng. Samantala, itinaas sa unang alarma ang Marikina River ganap na alas 10:40 ng umaga ngayong araw. Ito'y matapos sumampa sa 15 metro ang antas ng tubig sa ilog bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan, epekto ng yellow rainfall warning. Sa monitoring ng Marikina Rescue 161, muling umangat ang tubig sa Santo Niño Bridge ilang oras matapos itaas ang parehong alarma alas 6:47 kagabi. Hudyat ang unang alarma ng abiso para maghanda ang mga residenteng nakatira sa mga barangay malapit sa ilog gaya ng Malanday, Tumana at Nangka. It's been raining in Manila.
Mahalaga ang meteorology assessment. Sarap ng mga inaasahang pagdating pa ng ilang bagyo bago matapos ang taon. Ito naman ang binigyan din ng Pangulong Bongbong Marcos dahil ito ay magsilbing gabay sa magiging aksyon ng pamahalaan sa mga paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad. Sabi ng Pangulo matapos banggitin ng pag-asa na nasa 2 bagyo pa ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Habang may isa hanggang 2 bagyo rin ang inaasahang papasok sa bansa sa buwan Oktubre, Nobyembre hanggang Disyembre. Naku, wet Christmas. Aminado ang Pangulong Marcos na concern ito dahil habang tinutugunan pa ang epekto ng bagyong Enteng ay kailangang paghandaan din ang makasunod na sama ng panahon. Kaya naman ang mangyayari niya ay magtutuloy-tuloy lang o lalawig pa ang ginagawa ng mga kaukulang ahensya. Narito ang Pangulong Marcos. Isipin natin na may susunod pa. So I think the procurement of the food packs, non-food items, etc., yung mga binibigay natin, wag lang natin tignan yan. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy ito. Samantala, tumaas ang kaso ng influenza-like illnesses sa bansa ngayong tag-ulan. Ayon sa Department of Health, pumalo sa 9,471 ang mga kaso sa lahat ng rehiyon maliban sa Bangsamoro Region mula Hulyo 28 hanggang Agosto 10. 55% itong mas mataas kumpara sa 6,124 na kasong naitala mula Hulyo 1 hanggang 27. Sa kabuuan mayroong 100,216 na kaso ng influenza-like illnesses ang naitala sa bansa mula Enero hanggang Agosto 24 na mas mababa sa higit 125,000 kaso sa parehong period noong 2023. Kabilang sa mga sintomas ng influenza-like illnesses ay lagnat, ubo, sore throat at pananakit ng ulo at katawan. It's been raining in Manila. Pinaaksyon na naman ng isang mambabatas ang masyadong delayed na pagbabayad ng PhilHealth sa mga reimbursement sa mga government hospitals. Ayon naman kay Ako Bicol Congressman Saldi Co, Chairman ng Appropriations Committee, nasa 14.8 billion pesos ang naipon at 6.7 billion pesos ang hindi na nabayaran sa loob ng 2 taon. Ayon kay Congressman Co, sa sandaling tinanggap na ng government hospital ang mga pasyente, dapat unang bayaran na ang contribution dahil naibigay na ang subsidy. Hiniling din ni Co kay Health Secretary Teddy Herbosa na isama na ang doctor's professional fee sa medical assistance sa mga indigents and financially incapacitated patients. Samantala, kumikilos na ang DOLE para matulungan ang mga kababayan natin na mawawalan ng trabaho kapag tuluyan na magsara ang operasyon ng mga pogo sa bansa. Ito ang tiniyak ni Secretary Bienvenido Laguesma ng DOLE sa budget deliberation sa Senate Subcommittee on Finance na pinamunuan ni Senator Loren Legarda. Ayon kay Laguesma, sa ngayon ay nagsasagawa sila ng profiling ng mga mawawalan ng trabaho sa mga pogo o tinatawag na ngayon na Internet Gaming License o IGL. Sabi ni Laguesma, halos 40,000 ang mawawalan ng trabaho sa pogo sa buong bansa kung saan halos 30,000 na sa kanila ang isinailalim sa profiling. Samantala, may inihahanda umano silang special jobs fair para lang sa mga pogo workers na mawawalan ng trabaho. Narito si Secretary Laguesma. Sa pangkasalukuyang buwan din po, kami po ay maglulunsad ng specific na job fair para po doon sa mga IGL workers na magiging interesado doon po sa mga pwedeng ipagkaloob na serbisyo ng Department of Labor and Employment. So, in fine po, kumikilos na po kami batay po sa direktiba ng ating Pangulo. It's been raining in Manila. Babalikan natin na lang pang detalye na ating mga balita.
Undersecretary Cesar Chavez itinalaga na nanumpana bilang bagong Presidential Communications Office Secretary. Kapalit na nag-resign na si Secretary Chelo Garafil na itatalaga naman bilang chairman ng MECO sa Taiwan. Di ka na babalik. Samantala, malatrang kaso masakit mga misis. Ingat na. Bantayan ang mga bata tumataas ayon sa Department of Health. At dalawang katao inaresto naman dahil sa nangyaring kaguluhan sa multinational village. Persa ang pagpasok ng mga pulis, pinalagan ng mga residente. Ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guide. Doktora Isa Suntay, alas 4:24. Hey! Ganap ng alas 4:30. Balikan natin ang mga balita. Unahin natin ang mga reports. Alamin natin ang latest kaugnay kay sa pagdating ni dismiss Mayor Alice Guo mula sa Indonesia. Abay, binabantay ng mga miyembro ng media sa Villamor Airbase sa Pasay. Kaso sa hangar yata ito dadaan ha? Private hangar dyan sa airport. Alamin na natin ang latest mula kay RH number 27. Noche Kakas, please come in. Noche. Tardes. Diaz. Si Edniel muna. Ayan. Si Edniel. Ayan. Alice Guo gustong sumuko para harapin daw ang kanyang mga kaso. Ba? Magsasalita na kaya? Nakumbinsi na? Kaya dun sa mga nakita nating video, picture smiling face na ang Alice Guo. Ba? Parang fresh. Kakanta kaya? Hindi kay sintonado ang kanyang kakantahin? Edniel Parosa Areza, number 52, please come in. Edniel. Lakay at Iskaya sa kauna-unahang pagkakataon mula nang siya'y magtago sa batas. Nakuna na ng pahayag ang sinipang alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Tiniyak ng dating opisyal na gusto na niyang sumuko at tanda niyang harapin ang mga kaso sa Pilipinas. Yan umano, sinabi ni Guo matapos makausap ang polis at asay ng Pilipinas sa Indonesia kung saan siya naaresto 2 gabi ng nakararaan sa press briefing dito sa Campo Crame. Sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jane Fajardo na nasa maayos na kondisyon ang dinismiss na mayor. Pakinggan natin si Colonel Fajardo. Okay naman daw si Alice Guo. In fact, according to the police attaché natin, sinasabi is gusto na rin talaga niya na sumuko at haharapin niya yung mga kasong nakasampa laban sa kanya. Samantala, Lakay, pagtapos itong press briefing na binabanggit natin, bumalik dito si Colonel Fajardo at hinarap itong tauhan ng media ulit. Ibinalita niya na official nang itinan over, Lakay at Mistaya, ng Indonesian authorities. Si Alice Guo kay Interior Secretary Benner Abalos. Makikita dyan sa mga larawan na ibinahagi mismo ni Secretary Abalos na ito nga yung paghatid o paglipat ng kusudiya ng sinipang Bamban Mayor sa kanya mismo. Makikita Lakay na nagkaroon pa sila ng kamayan at kaunting pag-uusap bago itong inaasahang paglipat nila ngayong hapon o ngayong gabing ito ng Huwebes. Kaya nga lang may mga konting pagbabago, Lakay at Mistaya. Hindi na rito sa Villamor Air Base o sa bahagi ng Villamor lalapag itong eroplano, kundi doon sa parehong private hangar kung saan lumipad itong sina Abalos at Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil. Yan ay matatagpuan dyan sa Royal Aviation Hangar, dyan din sa lungsod ng Pasay. Pakinggan natin itong official na announcement ni Police Colonel Fajardo. At yung contingent po ng Pilipinas doon po sa mga opisyales po ng International Division po ng Indonesia National Police at pagkatapos po ng mahabang pagpupulong po ay pumayag na po ang Indonesian National Police na i-release po
kina Secretary Abalos po ang kustodiya po ni Alice Guo, at habang tayo po ay nag-uusap ay papunta na po sina SILG at sina Chief PNP doon po sa holding area kung asaan na andoon po si Alice Guo po, at inaasahan po natin na pagkatapos pong maproseso yung pag-release po sa kanya ng Indonesian National Police ay dediretso na po sila sa airports at pabalik na po dito sa Pilipinas. Pagtapos iharap sa media, sa paliparan, isasalang siya sa medical at physical examinations dito sa PNP headquarters bago i-turn over sa Senate Sergeant at Arms. Tinubisigo sa biso ng arrest order ng Senado, kaugnay na umano illegal na pogo sa Bamban, maging ng pag-question sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ito si Edniel Rosa, nagulat. Yes, Lakay. Anong oras expected na darating sa airport si Alice Guo? Mukhang mapapaaga Lakay doon sa unang estima. Ngayon as we speak 4:34 na, so papunta na, nag-arrange na lang sila Lakay ng siguro mga kaganapan, mga papeles o kung ano man. At inaasahan Lakay before 10 PM ay makababalik na officially dito sa Pilipinas sapagkat tayo advance ng isang oras diyan sa Indonesia. Yung meeting kanina Lakay na binabanggit ni Colonel Jean at yung pinakita natin sa mga larawan sa RHTV, yan na lang yung last na activity nila bago yung pag-uwi dito sa ating bansa. Pagdating dito sa Pilipinas, maaaring magbigay ng pahayag doon sa Royal Star Hangar o dumiretso na rito agad-agad sa Camp Crame mamayang gabi. Maraming salamat, Edniel Parosa. Balik sa inyo, Lakay Pistea. Samantala, alamin natin ang live na pangyayari dyan sa pagdating ni Alice Guo mula Indonesia na binabantayan ng media sa Villamor Air Base sa Pasay. Idetalye mo, RH27, Noche Kakas, Noche. Isa tayo nakaabang ang lahat ng media ngayon dito sa Gate 5 Villamor Air Base sa lungsod ng Pasay. Kasunod naman ito sa nakatakdang pagdating ni Tamban na Tarlac Mayor Alice Guo mamaya. At ngunit batay sa ating nakuhang impormasyon mula sa Philippine Air Force, hanggang ngayon ay waiting pa sila dahil wala pang koordinasyon sa kanila ang Department of Interior and Local Government o DILG sa arrival ngayong araw. So kasama nga ni Alice Guo, si DILG Secretary Benhur Abalos, at Chief PNP General Marbil sa isang chartered flight. At kagabi nga tumulak itong CSIMG Abalos at General Marbil sa Indonesia para sunduin si Alice Guo matapos itong maaresto ng Indonesian authorities. Samantala, ang sitwasyon naman ngayon dito sa harapan ng Gate 5 Villamor Air Base ay hindi na tayo nakakaranas ng pag-ulan dito sa Pasay. RH27 na tinakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Akala ko may red carpet Samantala, dismiss Mayor Alice Guo. Abay, tinulungan daw isang monghe. Monghe, madre. Ayan. At dating Chinese police na makatakas dito sa Pilipinas ayon sa Minister of Law and Human Rights ng Indonesia. Totoo kaya yun? Oo. Alamin natin report mula kay Aris number 6, Sherwin Alfaro. Please come in. Sherwin. Lakay yan ang kinumpirma ni Minister Supratman Andi Agdas na siyang tumatayong Law and Human Rights Minister ng bansang Indonesia na makausap nito si Alice Guo. Sa isang statement, sinabi ni Indonesia na Minister Supratman Andi Agdas na tinulungan na makalabas ng Pilipinas si Alice Guo ng isang dating Chinese police na siyang nag-askaso para doon sa kanilang pagtakas dito nga sa Pilipinas. Nang ito'y maaresto noong Martes ng hating gabi diyan sa Bantang sa Jakarta, Indonesia, ay nakasama ring inaresto nitong mga Chinese police ang sinasabing Chinese monk at isang Chinese police na former Chinese police na siyang kasama ni Alice Guo sa kanyang hideout doon sa Bantang, Indonesia, Lakay. So ngayon ay na-turn over na formally ng Indonesian authorities
sa Department of Interior and Local Government kay Secretary Ben-Hur Abalos at kay PNP Chief Marbil ang itong si Alice Go at nagkaroon ng closed door conference itong tatlo lakay bago nga yung kanilang nakatakdang paglipad ngayong hapon pabalik ng Pilipinas. So kung nangyaring pag-turnover kanina alas 4 lakay dyan sa Jakarta, posibleng dumating yung kanilang sasakyan na Learjet na Royal Learjet na nirentahan para nga sa pagsundo kay Alice Go dyan sa hangar ng Ninoy Aquino International Airport bandang mga alas 7 ng gabi lakay. So ngayon na nagpapatuloy yung pagtungo na doon sa airport nitong grupo nila Secretary Abalos, ni Alice Go at ni PNP Chief Marbil at sa mga susunod na oras sakay nakatagdang mag-take off maya-maya yung kanilang Learjet pabalik ng Pilipinas at inaasahan na babalik ito bandang mga pasado alas 7 ng gabi. Iragizer H News, RH6, Sherwin Batal, Faro Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Monghemong pala, ano yung mga kalmo na ano, naka-orange. Parang ganun lakay, di ba? Samantala, totoo kaya yan? Oo nga lakay, at Chinese na pulis daw Dating Mayor Alice Go at Sual Mayor Dong Kalugay, magkaibigan. I-detalye mo RH28. Sino sabi? Sabi ni Sheila Guo, lakay. Sabi ni Ati. Sabi ni Ate, sabi ni sister-in-law. Sisams. Sabi ni Sisams. Sisam. RH28, Raymond at Tuaas. I-detalye mo, Raymond. Bisaya kinumpirma ni Sheila Go na magkaibigan si dating Bamban, Tarlac Mayor Alice Go at Mayor Eliseldo Dong Kalugay ng Sual, Pangasinan. Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice, sinabi ni Sheila na isinama siya ni Mayor Alice bago mag-pandemic sa Pangasinan kung saan sila kumain sa isang restaurant at doon siya ipinakilala kay Mayor Kalugay. Nalantad din na may negosyo sa Sual, Pangasinan na Alicel Aqua Farm na nakapangalan kay Sheila Go base sa registration ng Department of Trade and Industry at may ID din ito na nasa Sual, Pangasinan. Itinanggi ni Sheila na alam niya ang negosyo at ID sa katwiran na ginamit lamang ang kanyang pangalan. Matatandaan na sa unang hearing ay pinaiwatig na ni Senate Pro Tempore Jingo Estrada na may relasyon sina Mayor Alice at Mayor Kalugay at hindi malayo na sa pier ng Sual sila sumakay ng speedboat patakas ng Pilipinas kung totoo na sila ay nagbangka. At sa Sual din posibleng pinadada ng mga Chinese nationals na nagtatrabaho sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Nauna nang itinanggi ni Mayor Alice na may karelasyon itong isang local official. Ngunit ayon dito kay Senador Sherwin Gatchalian, ang ibig sabihin daw ng Alicel Aqua Farm ay pinagsamang pangalan ni Mayor Alice at ni Mayor Eliseldo Kalugay. Narito yung bahagi ng pagtatanong kanina ni Senador Risa Hontiveros kay Sheila Go. Ay, nako. Kilala nyo ba si Mayor Dong Kalugay? Si Mayor Dong kilala po. Kilala nyo? Paano nyo siya nakilala? Kinain kami sa isang restaurant. Nagkita kayo sa isang restaurant? Kailan yon? Hindi ko matandaan kasi ilang taon na po eh. Ilang taon na? Ilang taon na mula nung nagkita kayo sa restaurant? Before pandemic ata. Before pandemic. So bandang 2019. Siguro. Mga 5 years ago. Siguro po. Anong okasyon bakit kayo nagkita sa restaurant nung bandang 2019? Sumama lang ako kay Alice po. Sumama kay Alice. So, si Alice ang may kilala kay Mayor Kalugay. Opo. Then, pinakilala kayo ni Alice kay Mayor Kalugay. Opo. Okay. Anong okasyon nun? Ano po? Anong okasyon kung bakit kayo sinama ni Alice sa restaurant at pinakilala kay Mayor Kalugay? Ako po. Sumusunod lang ako. Parang malalim talaga yung links nyo sa Sual. Sumasama lang ako sa kanya. Ang bahagi kanina ng pagtatanong ni Senador Risa Hontiveros kay Ms. Sheila Go na patuloy pa rin nasa kustodiya ng Senado. Teka muna, Raymond. Ayan, hindi kompleto yung marites mo eh. Ayan. Anong klaseng magkaibigan? Magsyota? Platonic ba to? Sweetheart? How deep is your love? Ayan, how deep is your love daw?
Medyo love na love. Ano? Parang ang giveaway lang ni Senator Sherwin kanina is yung Alicel Aqua Farm ay pinagsamang Alice at Liseldo. Yun anong pangalan ng farm? Alicel Aqua Farm. Alicel Aqua Farm. Alice and Liseldo Dong Kalugay. Talaga. Teka, binata ba si Mayor? Si Dong? Parang hindi ata, Mayor. Ganun ba? Okay. Pero sabi na aking bubit, parang open secret na sa Suwal, Pangasinan niya kasi pagka daw pumunta si Mayor doon, naka-helicopter. Is there really such a thing? Kaya sila may helipad lakay. Sa probinsya, din mo kailangan ng helipad doon. Spacious. Playground lang. Pwede nang lumanding ang helicopter doon. Ayan. Ano lakay? Lumanding? Mali yung dinig ko. Akala ko lumanding. Lumanding. Sorry. Okay, so bakit napakawalan si Sheila? Tuloy pa yung mga pagtatanong sa kanya at ang tingin na nila kanina, dismayado yung mga senador dahil parang yung marami siyang gap na hindi alam. Kaya nadidismaya sila. Sabi nga ni Senator Joel, tingin mo, nabobola mo kami pero hindi kami naniniwala sa sinasabi mo. Sabi ni Senator Joel Villanueva sa kanya. Dahil ang dami niyang mga impormasyon na sinasabi niya lagi ay si Mayor Alice daw yung mga nagdedesisyon. Okay, abangan natin. Maraming salamat, Raymond. Teka, bukas ba ite-turn over ka agad si Alice dyan sa Senado? Mukhang hindi ganong kadali, Mayor, pero ang parabang kasi nga ang sabi, diretso siya sa Camp Crame, doon siya ipoproseso. Siyempre kahit paano pag papahingain muna ito. Ang expectation, Mayor, baka sa Monday na kasi may hearing sa Monday yung Senate Committee on Women. Ito yung original na komite na kanyang hinarap twice bago siya tuluyang nawala, Mayor. So in-expect natin baka Monday na kung sakasakali ma-turn over sa Senate or before Monday, Mayor. Okay. Sige, bang asa bagay nga pala. Mag-weekend siya doon. Sa Krame lang. Biyernes na nga pala bukas. Biyernes na. Okay, sige, abangan natin. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Advaz para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Advaz mula sa Senado. Standby, Let Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Si Yusek Cesar Chavez nag-take out na kay Presidente bilang bagong PCOO Secretary. Ayan. Marami ang nagtatanong kung si Secretary Cheloy Garafil ay itatalaga bilang chairman ng MECO, Manila Economic Cultural Office sa Taiwan. Saan ilalagay si Secretary Bebot Bello III? Babalikan natin alam pang mga reports. Standby, Kristan Karag. Oras, Miss Teya. Kulang-kulang 13 minutos bago alas 5. Minuto bago alas 5 ng hapon. Balikan natin mga reports. Dumako tayo sa Malacanang. Standby, Milky Rigunan. Bagong Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez nanumpa na kay Pangulong Bongbong Marcos. Miss please come in, Let Narciso. Hi, Miss Thea, nanumpa na nga sa tungkulin si Dr. Cesar Chavez bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang oath-taking ni Chavez sa Malacanang ngayong Huwebes ng hapon. Sa panayam sa Malacanang, sinabi ni Chavez na tutulong siya sa Pangulo sa pagpapaliwanag ng mga polisiya, lalo na ang mga nangangailangan ng information campaign at mas malawak na diskusyon. Kasama na rito ang executive decisions at maging ang foreign policy. Narito si Secretary Chavez. I'll be helping the President explain his policies, some cabinet decisions,
cabinet decisions, executive decisions in particular, his legislative agenda, foreign policy. It's under the domain of the Department of Foreign Affairs, but sometimes statement from the office of the President may be necessary. I'll be happy. Sabi ni Secretary Chavez, magtatatag siya ng team na bubuin ng mga eksperto sa national security, social development at infrastruktura. Nilinaw naman ng kalihim na ang Pangulo pa rin ang mananatiling pangunahing tagapagsalita o spokesperson ng gobyerno. Kinumpirma rin ito na ililipat sa Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan ang pinalitan niyang si dating PCO Secretary Cheloy Garafil. Ito si Les Narciso para sa DZ. Yes, Lakay? Paano si MECO Chairman Bebot Bello? Wala pa tayong impormasyon, Lakay, tungkol kay Chairman Bello. At kailan na magte-take over si Secretary Chavez at Secretary Chelo bilang MECO Chairman? Kailan na effectivity niyan? Oo, walang binagyan na transition, Lakay, pero nag-oath na siya. So, at na-interview na rin kanina. So, ayun. Abangan natin. Okay, so ano ang schedule ng Paulo Marcos ngayon? Di ba sasalubong kay Alice Guo? Walang binabanggit na ganyan, Lakay. Walang abiso dun sa kung anong schedule ngayong araw ni Presidente. Maliban nga dito sa nagpanumpa kay bagong PCO Secretary. Okay, maraming salamat, Ms. Let. Balik sa inyo, Lakay at Ms. Thea. At para kay Secretary Cesar Chavez, congratulations and good luck. Congratulations. Hindi basta-basta ang trabaho ng PCO Secretary. Report mo na kay Manang Milky. Cassandra Leong napaamin na sangkot sa Pogo. I-detalye mo RH12 Milky Ganan, Manang Milky. Kaya at Lakay, sa kabila ng pagsisinungaling, napaamin ng Quad Committee si Cassandra Leong na kasama sa operasyon ng iligal na Pogo. Ito ay nang mag-interpolate si Manila Representative Benny Abante, ang co-chair ng Quad Committee, si Ong. Si Ong ang isa sa mga incorporator ng Whirlwind Corporation at authorized na representative ng Lucky Star South 99. Hindi tinigilan ni Abante si Ong hanggang sa umamin na ang lisensyang nilakad niya sa PAGCOR ay para sa operasyon ng Pogo ng Lucky South 99. Sa interpellation ni Abante, makailang beses na sinabi ni Ong na hindi daw siya sangkot sa Pogo at tanging pagpapaupa lamang ng lupa ng Whirlwind at Lucky South 99 ang kanyang papel. Binaan pa ni Abante si Ong na maaring makontempt uli at tuluyang ipadala sa Women's Correctional Facility. Ilang beses na nasuspindi ang Quadcom hearing kahapon, Lakay at Thea, matapos umanong sumama ang pakiramdam ni Cassandra Leong. Nakatapa rin sana siya ngayon na dumalo sa Senate hearing, pero masama ang pakiramdam. Ako si Mildred na nagulat para sa Sakay. So nasa St. Luke's pa si Cassandra Leong. Cassandra Lee. Aka Joyce Jimenez. Kamukha ba? Kamukha ba, Lakay? Sabi ni Romela Cabanela at Vic De Leon Lima, kamukha daw ni Joyce Jimenez. Hindi naman masyado, Lakay. Hindi masyado. Sorry, hindi nag-agree si Manang Milky, Lakay. Okay, so nakabalik na ng house Manang Milky si Cassandra. Wala pang abiso na ito ay nakabalik na matapos dalhin kahapon sa St. Luke. Matapos nang tumaba ang pakiramdam kaugnay ng ongoing hearing ng Quad Committee. Parang nag-hunger strike daw, ayaw daw kumain. Ayaw kumain, Lakay, at mukhang sinadya dahil parang intentionally yung ginawa niya dahil meron din siyang nakaschedule ng hearing ngayon sa Senado. Okay, abangan natin. Maraming salamat, Manang Milky. Ako si Neil Gregona, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan mula sa Kamara de Representantes. Pero bago ang ilang pang mga balita at mga reports, abay para po sa mga nakilala kay General Odi Japana ng PMA Sandigan 82 at Philippine Army.
Abay, ipinapaalam po sa inyo na birthday niya ngayon. Kain na ba tayo? Happy birthday, Kuya Mr. Jan Odi. Ayan. Mula kay ating Karina at mga brethren sa Kagitingan Lodge, Masonic Lodge at sa Moista sa Sandigan 82. Happy birthday din Kuya Dr. Meryl Hilbuena at Kuya Limuel Pamintuan ng mula sa mga brethren sa TM Calao Masonic Lodge number 136. At sabi ni Berusiful DDGM Jordan, Joel Jordan, ayan, may meeting mamaya ang District NCRF. Happy birthday din ko yung Jimmy Ocampo at belated happy birthday Mayor Elmer Soria. Samantala sa ilang pa mga reports, bumagal ang inflation rate sa bansa itong nakalipas na buwan ng Agosto. Ayon sa PSA, Philippine Statistics Authority, naitala na lamang sa 3.3 ang inflation rate noong nakalipas na buwan, mabagal mula sa 4.4 noong buwan ng Hulyo. Pero bakit mataas pa rin ang bilihin? Paliwanag ni National Statistician Dennis Mapa, ito'y dahil daw sa mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain o mabagal at transportasyon nung isang buwan. At pasok na ito sa naging target inflation ng gobyerno sa 2 to 4% o 2.4% at sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagitan ng 3.2% hanggang 4% lamang. Ito ang malupit na balita, Lakay, dahil ipinapatay umano ni North Korean leader Kim Jong-un ang nasa 30 opisyal dahil sa kabiguan ng mga ito na maiwasan ang matinding pagbaha sa kanilang bansa. Ayon sa local media, sinabi ng isang opisyal na nasa 20 hanggang 30 katao sa North Korea ang kinasuhan ng korupsyon at dereliction of duty, kung saan sinentensyahan sila ng parusang kamatayan. Dahil sa kapabayaan ng mga nasabing opisyal, nasa 4,000 katao ang nasawi sa North Korea gawa ng matinding pagbaha. Iniulat din ng North Korean Central News Agency noon na mahigpit ang utos ni Kim na parusahan ng mga opisyal matapos sa matinding pagbaha sa Changgang Province noong Hulyo. Hindi na tinukoy kung sino ang mga opisyal na pinapatay umano ng North Korean leader. Hindi yan pwede dito, Lakay. Ni Kim Jong-un, batang-bata pero malupit, ha? Kamay na bakal. Samantala, inaresan ng mga pulis ang 2 tauhan ng clubhouse ng Multinational Village Homeowners Association sa gitna ng kaguluhan sa Multinational Village dyan sa Parañaque. Kanina ay nagkasakitan sa lugar dahil nakikiusap ang mga homeowners officials na papasukin sila sa clubhouse na kanilang tanggapan kung saan nagbarikada naman ang tinatayang mga 100 pulis. Ayon kay Attorney Phil Ephraim Elgo, Legal Counsel ng asosasyon, illegal daw ang pagsisibil ng break open order mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Pinalagan din ang persang pagpasok ng mga pulis sa kanilang clubhouse kung saan nasa 2 hanggang 3 pinto umano ang kanilang sinira. Isinisigan ng opisyal ng Village Association na susuporta naman nila ang kahit sinong administrasyon sa multinational, pero maling ipilit na ibalik si Arnel Gacutan, ang dating Pangulo ng Multinational Village Homeowners Association. Idinin nila na may desisyon na ang Court of Appeals na permanente ng disqualified sa anumang elective o appointive position itong si Gacutan dahil sa pag-umano ng sariling bylaws para siya ang manatili opisyal ng kanilang Homeowners Association. Biro mo? Lupit yan na kayo Homeowners Association. Alam mo kasi mga ganyan may pera-pera dyan eh. May kinalaman din yata issue rito yung sa funds. Pagdagsaan ng mga pogo dyan sa multinational. Basa Miss Satea. Ito na Sports.
Ito na nga't lakay, Coach Tab Baldwin, pinabulaan ng siya ang bagong head coach ng National Men's Basketball Team ng New Zealand. I-detalye mo, Kristan Karag. Kristan. Pinabulaan nga ni Coach Tab Baldwin ang balita na siya ang magiging bagong head coach ng National Men's Basketball Team ng New Zealand. Tinawag ng Kiwi coach na haka-haka lamang o speculation ang lumalabas na balita na siya na nga ang bagong head coach ng Tall Blacks. Itinit ni Baldwin na may kontrata pa siya kasamang Ateneo Blue Eagles hanggang 2025. Dagdag rin ng dating Gillespie Pinas coach na nakasalalay sa management ng Ateneo at kay sports patron Manny B. Pangilinan kung manatili siya o iwanan niya ang Blue Eagles. Mula nung hawakan ni Baldwin ang basketball program ng Ateneo, napagwagi na ang Blue Eagles ng 4 na kampyonato sa UAAP. Dati nagsilbing si Baldwin bilang head coach ng National Men's Basketball Team ng New Zealand. Sa ilalim niya, nagwagi ng ginto ang Tall Blacks sa 2001 FIBA Oceania Basketball Championship. Ito si RH53 Kristan Karag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Maraming salamat, Kristan Karag. Asan? Tagal naman. At yan ang kabuhan natin palatunto ng break time. Ingat-ingat po tayo. Ayan, abay pabugso-bugso pa rin ang ulan. Titigil pero minsan biglang babagsak ang ulan. Ingat-ingat po. Stay safe. Take good care of yourselves. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Antabayan ang susunod na mga balansyadong balita mula sa Chairman of the Board, Henry Uri, at Miss Kay, Karen Oyong. Okay na ba si Miss Kay? Naku, laki, hindi ko alam, baka nilamig na naman. May lagnat laki pa rin. Bye-bye. O si Josa Cruzata. Ingat-ingat.